Hey guys! Welcome to my channel. Eto na naman tayo. Tetestingin na naman natin si YouTube, no? Ah, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. Okay? And all guns were safety checked prior to filming. Okay? So, ongoing ngayon yung Tax Expo. I'll do my best na hindi tayo ma-demonetize ni YouTube, no? So, aside, doon sa hindi nakakaalam, guys, no? Aside from hindi na monetize yung video, YouTube is putting the video at the bottom of the feed na hindi nyo madedetect, no? Hindi yan mag-a-appear sa suggestion nyo. Okay? So, as if hindi ka gumawa ng video kasi hindi malalaman ng iba unless hanapin talaga yung video. Anyway, so I'll do my best to tiptoe around the minefield na ibig sabihin, hindi natin ma-alert si YouTube, no? Kasi, well, anti-gun naman talaga si YouTube. Ito, mag-usap tayo about AR na naman. Nandito ako sa property ng kaibigan ko somewhere in Centerville, Texas. Ito daw yung binuo niyang AR for his biyanan or father-in-law. And kanina lang umaga pagising ko, nagchat-chat kami nila Doc Lawrence. Doc Lawrence is nasa Tax Expo siya and ni-reveal na yung price ng torch, Armscore torch or Rock Island Armory torch. Ni-reveal na. Ano masasabi ko yun? Hindi tayo pwede mag-usap about presyo, di ba? Hindi tayo pwede mag-usap. Pero they stayed true to their word na sabihin below nga daw 100 kyaw. Nahiya pa talagang below 100 kyaw. Anyway, pero maganda yung mga features sinabi ni Doc Lawrence. Anyway, mag-usap tayo about AR. Na usapang AR din. No, ano bang na-mention ko dito kanina? Sabi ko, bakit ka naka-brace? No? Kasi rifle length to, 16 inch. So yung torch either 16 inch or 10.5 inch, isa lang ang presyo. Hanapin nyo na lang, yan, isa lang ang presyo. Tapos yung Taurus T4, dalawa, yung isa yung upgraded model, mas mataas ng konti sa torch. Konting-konti, mga ganitong kyaw ang itinaas. It's up to you. Na ano lang ako, ito lang siguro, as a long time AR rifle owner, nung binabasa ko yung specs na minessage sa akin ni Doc Lawrence na yung upgraded daw, may flip up sight. Sabi ko parang ordinary na yung flip up sight. Tapos yung handguard niya is ganito ang ang ina-accept na accessory. Talaga. Kasi minsan hindi mo naman, sa totoo lang guys, syempre pag bago ka sa barrel, bago ka sa rifle, gusto mo lahat ikabit dyan, gusto mo lahat ng accessories, pero in reality, tanongin mo yung sarili mo, magagamit mo ba talaga yan? Yeah, keep it, ang inaano ko ngayong mantra is KISS. K-I-S-S. Keep it simple, stupid. Mas simple, mas maganda para sa akin. Okay? So, babalikan ko yan. Naka-bird cage din siya, oh. Babalikan ko yung nag-comment na, depende yan kung anong gagawin mo kung pupunta ka sa range. Dapat, okay na yan bird cage, pero pag magko-competition ka dapat yung comp mo iba so sabi ko wala nagpapalit ng muzzle brake just because pupunta ka sa range, wala, kasi nga yung timing mo mamali, lalo na kung gumagamit ka ng crush washer. Doon sa hindi nakakalam, crush washer is para siyang O-ring na pagka hinigpitan mo tong muzzle brake, naka-crush siya. Ibig sabihin na napipipi, tapos magpe-permanent na siya, no? Hindi na yan gagalaw. Kaya hindi pwedeng papalit-palit ka ng muzzle brake. Mag-decide ka kung anong muzzle brake. Kung pang competition muzzle brake, then so be it. Hindi yan yung magpupunta ako sa range ngayon, magbe-bird cage ako. Hindi. Matrabaho. Plus itatapon mo na yung yung crush washer mo. Kasi hindi na yan ubra, hindi na siya makakrush eh. Plus yung timing nga. So, kita nyo yung bird cage, no? Sa ilalim, sa bottom, sarado siya. Sa taas lang yung may butas. Bakit? Kasi gusto mo yung gas pataas para itulak yung barrel pababa. Bakit? Kasi yung barrel, pag pinuputok mo, umaangat, di ba? So, dapat itutulak niya pababa, kina-counter niya. So, yun ang reason nun.
Kaya huwag kayong maghanap ng muzzle brake na may paikot, butas paikot. Ibig sabihin lang nun, ibig sabihin merong ganon na paikot, pero it's your choice. Huwag kayong maghahanap ng bird cage na may butas pati sa baba. Bakit? Kasi ibig sabihin, ang tulak nun, paganyan. Well, it's up to you. Pero ito yung standard na bird cage muzzle brake. Votato. Alam ko to Lagyan siya ng laser flashlight. Okay. Sa Amazon lang to. Nakita ko yan. Ito ang I think it's noteworthy na i-share sa inyo. Na kakaiba. Sa kanya ko lang nakita rin. Kita nyo yung front, yung vertical grip. Familiar ba sa inyo? Yan yung stock na A2 grip. Diba? Inano niya lang yan. Tinornilyo niya. Sabi ko nga, ayaw ni YouTube ng mga nag-MOD ng baril, di ba? Pero ito, tinornilyo niya yan. Tapos, sinave niya ng konti. Ayan. Sabi niya, bakit ka bibili ng ng vertical grip? Meron ka ng ganito. Pinalitan niya na yung ng Magpul yan yung grip sa likod. So, ginamit niya. Abay ko ba, okay So, first look, hindi ko napansin na yan, yung A2 grip. Pero if it works, it works. 'Di ba? Para nga siyang stuck 'Di ba? May grip ka dito. Pero syempre wala yang laman. And what else? Sabi niya ito daw yung prism scope. First generation ng prism scope. Okay, maganda rin 'to Isa sa mga ma-observe nyo pag nirarak nyo yung yung BCG, smooth ang pasok, smooth. Wala yung grit, yung grit, yung parang hindi siya, parang magaspang. Yun ang i-avoid nyo, Pag magaspang, may something yan sa loob. Pag smooth, mas reliable ang ang AR mo. Syempre, silipin. Very smooth. Ito, one-sided lang pero hindi siya dual yung charging handle niya Okay, one side lang. Trigger, balamang stock trigger to, pero ito yung polished version. Naka-safe ako. Gagamitin ko yan pinky. Kaya. Okay. I also like the sling. Makikita mo sa material kasi ng sling kung yung mga mumurahin lang na pang airsoft Pero ito hindi. And pinag-usapan na namin to na kung ini-stake niya tong castle nut. Kasi minsan lumuluwag tong castle nut na to. Ito yung, ba't umiikot na? Bilang stake. Pupukpukin mo yan para hindi na talaga gagalaw. Ano pa? Usapang AR. Dati nag-comment yung kakilala natin may AR ka daw pero hindi ka gumagamit nitong hindi mo alam paano gamitin tong forward assist. Matagal na ako may AR pero never ko siyang ginamit. Kasi walang opportunity para ginamitin. Siguro iba pagka nasa gera ka iba. Pero pag civilian shooter ka na every few weekends ka or every month or every couple of months bago ka pumatok, hindi mo yan ma-appreciate Ibig sabihin yan, pag yung BCG mo hindi tumuloy, so ibig sabihin nakaganyan siya dapat, hanggang ganito lang siya. For some reason, madumi yung loob or yung spring, hindi siya gano'n, or yung load, maraming factors o yung load mo, hindi gano'ng kalakas para itulak siya pabalik, doon mo gagamitin to, tulak mo yan, tulak mo. Pero kasi ginagawa, pag nag-malfunction ng AR ko, remove the magazine, rock the slide, ki-clear mo, parang para sa akin wala na opportunity talaga to use pero maganda na nandyan siya, just in case na dumating yung mga special cases, special scenario
na hindi minsan na-stuck ang magazine. Hindi natin pwede pakita kay YouTube. Paano mag-insert? Imagine nyo, ganun ka retarded yung ng YouTube, no? Pati pag-insert ng magazine bawal. Yan, no? Minsan na-stuck. Sabi mo, oh, clear. Hindi nga ma-clear dahil na-stuck yung loob kasi baka ito makatulong. Maraming scenario na pwede mong magamit, no? Pero usually pag naka-close to, hindi mo matanggal, hindi mo ma-clear. And ayaw mag-forward ng BCG. And sabi niya, ito daw yung unang generation ng prism scope. Sabi ko sa kanya, alam mo, nung pinahiram mo ako ng AR mo, nagustuhan namin yung yung prism optic. Bibili din ako niyan kasi you don't really need a front sight. Kita nyo, walang front sight tsaka rear sight. Kasi kahit patay yung battery nito, andun pa rin yung niya. Yung circle tsaka dot sa gitna. And hindi yun nagbabago. Yun din daw yung zero. Okay. It makes a lot of sense. And napansin ko lang sa kanya, mahilig siya sa vertical grip. Pero pwede, ako kasi si clamp Pero at least kung gusto mo mag vertical grip nga, it's up to you. Kung gusto mo mag C-clamp, diyan ka hahawak. Ano pa ba? AR. Usapang AR. Nako. Tax Expo na. Wala pa rin. No? So, natawa ako May hater na nag-comment dati. Bakit ba kumukontra ka sa AR? Ayaw mo lang kami magka-AR. Ako ba kumukontra? So, nagugulat lang ako kasi hanggang ngayon, no, nag-Tax Expo na, ini-interview yung representative ng Armscor, ng Trust Trade, hinihintay pa rin daw yung release ng revised IRR. Hay nako. Nagkakagulo na sa West Philippine Sea, no? Inaatake na yung mga soldiers na mga Navy men natin. Nabsog ba yung pinadala nila? Hindi na Coast Guard yun no? Na-injured na, nag-draw na ng first blood. No? Hindi pa rin nare-release. Bakit? Ang tanong bakit talaga? No, hinihintay natin talaga yung magaya tayo sa Ukraine na nakapasok na yung mga enemies sa kasabi, luluwagan na namin. It's gonna be too late. So, sabi nga, mas maganda mag-train ka pag hindi mo pa kailangan, wala pa yung war. Huwag yung nandyan yung kalaban, saka ka nagkukumahog, ganito po ang paghawak niyan, ganito po ang trigger, ganito po ang andyan na yung kalaban, parating na yung kalaban. Dapat alam mo na yan. It's not that easy, guys. Kailangan unang-una pagka first time mo sa baril, ang unang dapat mong makonquer is yung fear of the firearm. So sa mga gun owners dyan, natandaan nyo ba yun? Nung first time nyo sa baril, natatakot kayo yung pagputok, yung natatakot, no? Kasi yung concussion, yung sound, tsaka yung recoil, natatakot. Paano pag nandyan yung kalaban, tapos yung trainer, nagmamadali, dapat matutunan nyo na. Ito na, ganito gamit yan. It's not that easy. Dapat makonquer mo na yung fear, tapos sabi ko nga, muscle memory yan. No, para kahit nagmamadali ka, alam mo paano mag-point and shoot. Paano mag-manipulate. Pag nag-jam, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Magagawa mo ba yun? Tanungin nyo yung sarili nyo. Sabihin nyo siguro, sasabihin ng iba, hindi, napanood ko na yun sa YouTube napanood ko na sa pelikula yan talaga, iba pagka inabot na sa'yo, inabot na sa'yo yung rifle, tapos yung kalaban mo palapit na, tapos, tsaka mo palang titignan, tapos saan pa yung mag-release nito? Asan yung safety nito? Paano ba i-activate yung safety? Paano to i-rack? Hindi ko siya marak dito, kasi andito sa kabila pala. It's up to you, guys. Plus, hindi pa tayo nag-uusap about optics, Paano ba mag-asinta? Kasi usually pag nagre-range tayo, 10 meters, 50 meters, paano pag long range? And sasama mo pa yung movement mo. Pag naglalakad ka at may rifle, iba yung lakad mo. Heel toe. Para hindi ka yung lakad mo. Madami yung pag-aaralan. So, wag sana tayong matulad sa Ukraine. No, nandiyan na yung mga kalaban saka nagkumahog mag-train. No? So,
Ayan, balitang AR lang, no? Dahil Tax Expo na. So with that, tatapusin ko na yung video na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, no? Please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming video. Thanks for watching. Bye.